and I'm here now to discuss you about the management practices in poultry raising chicken. So, base palandaan sa akong kanang title sa akong topic is kanang maka get the mong idea o unsa ako ang kanang topic. So before we proceed to my discussion, let me first introduce you or present to you my learning objectives. So at the end of the lesson, the students will be able to identify the basic principles on poultry and livestock production. So, kani siyang management practices in poultry raising chicken. So, it is effective chicken management involves controlling the environment, ensuring a proper diet, maintaining biosecurity and sanitation, and closely monitoring flock health to prevent disease. Key practices include providing clean water and high-quality feed, maintaining optimal temperature and humidity, ensuring adequate ventilation and space, regularly cleaning and disinfecting the coop, implementing biosecurity measures to prevent disease, and checking for signs of illness to intervene early. So, kani siya kay kani akong topic is para jud siya sa kanang mga chickens kung unsaon nimo pag-manage. So for example is naamoy farm. So base sa akong kanang discussion, maka get na mo new idea para unsaon ninyo pag kanang maintain nga ang inyong mga chicken ay kay dili kay malayo sa mga sakit-sakit. In short, mahimong kanang healthy. The first one is the housing and environment. So, if magpatukod man gani og kanang poultry, dapat kana jung dako og kanang space. So, ang first ani is ang coop selection. So, coop selection, choose a location away from industrial areas with good road access, proper amenities, for example kay water og electricity, and situated on elevated ground to prevent waterlogging. So, kani siya sa coop selection, dapat mamili jud ka kanang location nga layo sa kanang industrial areas o kanang naay kanang good road access and of course dapat naa siya proper electricity o kanang water kay unsaon na lang pagka kanang buhi sa imuhang chicken o wala kay water o walay water o electricity. So next is ang space. So space, ensure sufficient floor space and headroom to prevent crowding, trees, feather picking, and cannibalism. So kani siya sa space. So kinahanglan jud kada chicken kay naa jud lahi-lahi nga mga kanang space kay naamo jud uban nga, for example, ang imuhang gipatukod kay kanang poultry nga para sa egg. So para dili makuan ang cannibalism kay naay uban nga tukaon ang kanang itlog. So dapat jud naa jud lahi-lahi nga kanang space ang chicken. Next is ang ventilation. So ventilation, provide adequate ventilation to supply oxygen, remove carbon dioxide and excess moisture, and prevent respiratory diseases. So sa kaning ventilation, as what I've said earlier nga, kailangan jud na ay lahi-lahi nga space ang chicken. So dili lang ang chicken. So dapat ang imong lugar kay dako-dako pod og space para makasudra ang kanang mga fresh air, or dapat na ay ang imong lugar kay na ay kanang fresh air. So para sa dili malikayan ang mga respiratory diseases. So kay kung huot kaayo ang imuhang kanang place, dili na makaginhawa ang chicken. And of course ang mga baho dito kay magsagol-sagol na. So makakuan jud na siya respiratory diseases. Then next is ang temperature and humidity. Maintain an ideal temperature
maintain an ideal temperature around 18 to 22 degrees Celsius and relative humidity 40 to 60% for the bird's comfort and health. So, very important ning temperature and humidity para sa ato ang mga chicken. So, naaman joy kanang uban nga dali ra kayo kanang mamatay or naay uban nga dali ra kayo magkasakit nga mga chicken. So, dapat i-maintain nimo ang temperature nga kanang 18 to 22 degrees Celsius og ang humidity 40 to 60%. So, para ang imuhang mga chicken makakuan bitaw sila kanang comfort, kanang dili bitaw sila ng ingana ka uhuot, ingana. So, next is ang nutrition and water. So, very important yun ni siyang nutrition og ang water sa usa ka chicken. Kaya nga naman, it is very important kay bisag kita nga mga tao need nato ang mga healthy foods og especially ang water. So, first kay ang quality feed. So, quality feed provide high quality feed with ideal nutrition, selecting feeds appropriate for the flock's specific life stage. So, sa quality feed, dapat ang kanang imong gipakaon sa imuhang mga chicken kay kanang na ay high quality. So, for example is kanang ang mga chicks or ang kanang mga gagmay nga mga chicken, dapat ilahi ang ilahang pagkaon sa katunang mga dagko nga mga chicken. So, kailangan na ilahi nga mga nutritions nga makuha. So, next is ang kanang clean water. So, clean water ensure a constant supply of clean, fresh water and adequate drinkers to prevent dehydration and diseases. So sa akong giingon pa lang ganiha, very important yun ning water or kanang limpyo nga tubig. Kay bisag kita nga mga tao nag-need butag mga water. So as like sa animals, need pud sila og kanang limpyo nga tubig. So para dili sila ma-dehydrate. So same ra na sa ato nga mag-drink tag water para dili sad ma-dehydrate. So very important ang clean water. So, next is ang health and sanitation. So, diri sa health and sanitation, diri na to makuan kung unsa nga mga kanang health or unsa nga mga pamaagi, unsa ang pag-sanitize ang kanang mga chickens. So, first kay ang biosecurity. Implement strict measures to prevent disease, including disinfecting equipment, isolating sick or new birds, and preventing contact with wild animals. So, kani siya sa biosecurity, dapat strict ang measure sa pagkuan nimo para dili sila para walay ka ng mga diseases nga masud. So, for example is ang kanang kay nagkasakit ang usa ka chicken. So dapat i-isolate na nimo siya, dili nimo itipon sa katong kanang healthy na mga chicken. Kay para dili bitaw magkahawa-hawa, para if maayo na to siya, pwede na nimo siya ibalik. And also kanang mga gamit nimo sa mga chicken nga kanang naay mga diseases or even walay mga disease, kanang mga gamit nimo nga kanang nagamit na dapat imo jud na siyang i-sanitize or imo na siyang kanang limpyuhan kay para dili magkatag ang mga sakit. So next is health monitoring. Regularly check for signs of illness such as poor feeder condition, respiratory distress, or lameness to enable early intervention. So sa kani siyang health monitoring, dapat imo jud i-monitor ang imuhang mga chicken. So, for example, kay nakita nga chicken niya, imurang ang ningon ra ka nga, pasagdaan na siya, kay maayo na siya. No, dapat imo na siyang imo na siyang tan-awon og imo na siyang i-monitor
imo na siyang i-monitor kay para og naa man gani signs of illness, imo nang dali-dalion og kanang i-isolate kay para dili matakdan ang ubang mga chicken. So next is ang vaccination. Follow a routine vaccination schedule to protect the flock from common disease. So kani sa vaccination kay nakabantay mo atong pag-pandemic, di ba? Namantoy ka ng vaccination para sa ato kay para kanang dili mahawaan sa sakit. So sa kanang chicken, naapod sila kanang vaccinations para maprotektahan sila sa mga common nga mga diseases nga maabot. So mao na siya. So the next one is the litter and waste management. So ano siyang litter and waste management? Maunang mga iti sa mga chicken or kanang ilahang mga waste. So dapat ang ilahang mga waste kay kung ano siya, pwede man na siya maabuno sa mga plants. Daghang kay kanang gamit ang mga waste sa chicken. So it depends on the owner kung ilaha bang ilabay or ilahang ikuan sa mga plants. So first is dry litter. So dry litter, maintain dry litter by shuffling it frequently and removing any wet spots to prevent the build-up of harmful ammonia gas. So kani siya sa dry litter kay i-maintain dapat nimo nga dry ang iyahang kanang mga waste, so or ang litter. So sa kaning dry litter dapat imuha na siyang kanang murag ipauga bitaw o kanang mga wet spots nga imo dapat ipauga para dili maka harm sa mga chicken. So first is dapat imuha jung ilahi ang kanang mga dry o kanang mga bag-o pa para dili bitaw sila magsagol. So next is ang manure management. So diri na sa manure management, proper management of manure reduces disease risk and improves the overall health of the bird. So sa kaning sa manure, dapat i-manage yun nimo ang mga manures kay para maibanan ang mga sakit-sakit sa chicken or para walay moso di mga sakit-sakit sa chicken. Kay bisag sa kanang mga waste sa mga chicken kay naapod kay makuha nga mga sakit. So next is the general practices. So sa kaning sa general practices kay mao ni siya ang kanang pagabuhaton sa mga employee or unsay buhaton sa mga employee unsaon nimo sila pag-train. So first is ang cleanliness. Regularly clean and disinfect chicken houses and equipment to control pathogens. So sa kaning sa cleanliness, of course dapat ang kanang ang place sa chicken kay kanang limpyo or dapat kada bisag kanang once week lang basta makita nimo nga limpyo ang chicken. So dapat i-maintain din nimo ang cleanliness aron walay ka ng mga diseases nga musud. So next is the employee training. Train farm employees in proper handling techniques to ensure the welfare and proper management of the bird. So mao ni siya giingon na nako ganiha nga kanang dapat ang imuhang mga employee kay well trained na gud sila kay when we talk about business para sa chicken kay dapat imuhang mga chicken kay imuhang mga kanang employee kay kanang haod na kaayo sa pagmanage sa mga chicken unsaon nila unsa nga food ang ilahang ipakaon o kanang angay ba nga pwede ra ba hugaw nga tubig or dili. So dapat i-train nimo imong i-explain sa ilaha kung unsa ang pamaagi aron ang mga chicken kay healthy. So last one is the employee training flock behavior. Monitor the behavior of the chicks as their actions can provide indicators of their comfort and the sustainability of the environment. So kani siya sa employee training
flock behavior kay dapat i-monitor gud nimo ang behavior sa usa ka chicken. So makakita kag ka ng mga actions nila, dapat maka kanang indicate na kag kanang comfort bitaw sa ilaha kay same man na sa ato nga kanang mga tawo nga nag-need og kanang comfort. So that's all para sa ako ang kanang topic.